po sa lugar na ito. Panginoon, walang ibang pangalan ang aming itinataas sa lugar na ito, kundi ang aming pangalan ng Panginoong Isus! Hallelujah, Jesus, you are the Savior! You are the Lord, you are the Lord! Thank you so much, Jesus! Hallelujah! Maraming buhay para sa iyo, Panginoon. Maraming buhay na iniligtas niyo, Panginoon. Maraming para sa iyo, Diyos. Patuloy niyo ang kabiling para sa iyo, hallelujah! Thank you so much. We bless your holy name, Lord. Thank you so much, thank you so much. Banal na Espiritu, patuloy na puspusin niyo ang bawat amin sa lugar na ito. Pagmamawin niyo ang kagalakan na nagbubula sa inyong presensya. Pagmamawin niyo ang kalakasan ng kapayapaan na nagbubula sa inyong presensya. Sa tuwing lumalapit kami sa iyo, kayo ay darating sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. Saan man may dalawa tatlong nagkapatibon, kayo ay naroon. Panginoon, pag sila ay pagpalain. Kaya Lord, darating ko kayo sa aming kalagitnaan and you will bless everyone here, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Lord. Thank you so much. Let us sing the chorus of your word sa iyo. Hallelujah. Panginoon, sa inyo po ang mataas na papuri, sa inyo ang mataas na parangalan pagdakila sa lugar na ito, Panginoon Jesus. Salamat po, kayo ang dahilan ng aming pagkakatipon sa lugar na ito. Ang iyong kabutihan, ang kapatan, ang iyong pag-ibig sa bawat isa ang dahilan, Panginoon. Dahil kayo ay kumilos sa aming buhay, kaya kami o Diyos, at tinataas ka namin, pinapasalamatan ka namin, walang sapat na salita upang lubos namin kayong mapasalamatan. Walang sapat na salita upang lubos namin maihayag ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Kaya hindi ko na nagsasama, ang tuloy-tuloy na sabihin, Lord, salamat! Lord Jesus, salamat! Lord Jesus, salamat! Sa buhay ko kabalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Batiin po natin ang bawat isa ng this way, sa iyong katabi. And welcome sa gawain ng ating Panginoon sa lugar na ito. Praise God. Nakakaubos tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Ako po ay nabibless sa praise and worship po natin. Nabibless po ako sa buhay ng mga music team. Hallelujah. Wala po sila expert sa tagapagturo, pero nakikita po natin ang kanilang ability, sinasamahan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, kaya ito po ay nagtatagumpay. Wala man tayong formal training, hindi man tayo galing sa mga sikat na eskwelahan, tayo ay wala sa ordinaryong lugar, kagaya ng Panginoong Isus. Hallelujah! Ang Panginoong Isus ay wala sa ordinaryong lugar. Kaya maraming mga tao nagtataka, sa Bethlehem, magmumulat ang tagapagligtas. Nagtataka sila dahil ang Bethlehem ay very ordinary place. At ang Panginoong Isus ay galing sa very ordinary place, pero siya ay gumawa ng extraordinary. Amen? Amen. Maging tayo po, tayo ay ordinary men, ordinary women. Galing tayo sa ordinary family. Pero kapag tayo ay sinamahan ng
kapangyarihan ng ating Diyos. Kung ang Panginoong Hesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, ang sabi ng Biblia, hindi niya ba kayang ibigay yung mga simpleng bagay na ating ipinapanalangin? Ibinigay na ng Diyos ang the best of heaven. Ayan ang sign na kaya niyang ibigay ang ating mga simpleng mga pangangailangan, ang ating kagalingan, ang ating kalakasan, ang ating protection, ang ating mga pangangailangan sa bawat araw. Yan ay simple lang sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Patuloy na tayo magtiwala sa kanyang pag-ibig, sa kanyang biyaya, sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, tayo ay nasa panahon ng bagong tipan. Yan po ay patuloy ko ipaparimay sa bawat isa sa atin. Bakit po sa panahon ng bagong tipan, ang mga tao ay tatanggap mula sa Diyos without condition. Amen? Sapagkat ang lahat ng condition ay ibinigay na ng Panginoong Hesus. Ang condition na ang tao ay dapat maging matuwid bago pagpalaki ng Diyos ay ibinigay ng Panginoong Hesus. Ang ginawa ng Panginoong Hesus ay para sa atin. Ang katuwiran ng Panginoong Hesus ay para sa atin. At ang bawat isa dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesus ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang bawat isa dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesus ay naging malinis. Ang bawat isa dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesus ay naging accepted. Amen. Hindi tayo naging katanggap-tanggap dahil sa ating sariling mga gawa. Tayo naging katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos dahil sa gawa ng Panginoong Hesus. Amen? Yan po ang panahon ng bagong tipan. Nang panahon ng lumang tipan, ang mga tao upang maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, dapat silang maging matuwid sa kanilang mga gawa. Kaya kapag hindi sila naging matuwid, sila ay naghahandog ng mga halo upang sila ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sa panahon ng lumang tipan, ang mga tao ay nasa ilalim ng bakas. Na kapag sila ay nagkasala, sila ay pinakarusahan ng Diyos. Sapagkat sila ay nasa ilalim ng kautusan. Kaya makikita po natin, marami nagkasala ng panahon ng lumang tipan, sila ay pinarusahan ng Diyos. Kagaya ng Ebatadan. Nung sa Ebatadan ay nagkasala sa Diyos, pinarusahan sila ng Diyos. At sila ay itinaboy sa Garden of Eden. Pero ngayon, salamat sa pagkat kapag tayo nagkasala, hindi ka pinaparusahan ng Diyos, ikaw ay hinihintay ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Amen? Hallelujah! Yan po ang panahon ng bagong tipan. Sa panahon ng bagong tipan, kapag tao ay nagkasala, hindi pinaparusahan ng Diyos, ang sinasabi sa Kanya ng Diyos, lumapit ka sa akin. Amen? Hallelujah! Hindi pinaparusahan ng Diyos. Bakit po? Meron pinarusahan para sa ating mga kasalanan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Basahin po natin ang Biblia bilang patunayan. Baka sabihin nyo, sinasabi-sabi lang natin ito eh. Basahin po natin sa Biblia bilang patunayan na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagligtas sa atin. Namisahin po natin sa umagang ito, ang ating team ay patungkol sa God's saving love. Nung una, saving love lang. Pero sabi sa akin ng Lord, lagyan mo ng God's saving love. Sapagkat ako ang nagligtas. God saves us. So it is God's saving love. Ang kanyang pag-ibig ay laging nagliligtas. Unang-una niyang iniligtas ang mga Israelita. Ang mga Israelita ay nabilag sa Egypt. At sila ay iniligtas ng Diyos. Sila ay pinalaya ng Diyos. At ganoon din po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo ay patuloy na makalaya sa kapangyarihan ng devil. Amen? Ibinigay na ng Diyos ng Panginoong Hesus ang kabayaran upang tayo ay makalaya. Ibinigay na ng Panginoon ang piyansa. Alam niyo po yung piyansa? Ano ba? Bigkas ko? Piyansa. Di ba may piyansa? Kapag ikaw ay nagbilanggo, kahit may nagawa kang kasalanan, kinakailangan magbigay ka ng piyansa para ikaw ay makalaya. At tayo, ang sabi ng Biblia, tinubos na ng Panginoong Hesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay bilang piyansa. Amen? Pinyansa na tayo ng Panginoon. Ngayon, ang kinakailangan natin gawin ay ang pininang piyansa. Sabihin natin sa devil, ako'y malaya na, hindi mo ka alipin, pinalaya na ako ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Romans chapter 5 verse
Basahin pa natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Sapagkat kung tayo'y nahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. Hallelujah. Nakaganda. Verse 7. Mahirap mangyaring ialay hindi naman kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga paggawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Hindi po madali, ano? Hindi madaling ialay mo yung buhay kahit sa isang taong matuwid. Sa matuwid na yun, alam pa kaya sa masama? May alay mo ba yung buhay para sa masama? Eh kung yung ang hirap nga may alay ng buhay natin sa isang taong matuwid, sa mga masama pa kaya? Pero nang ibig sabihin ng Biblia. Ngunit, ang sabi ng verse 8, ngunit, pakibasa na, ngunit, ipinataka ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Amen. Ngunit, namatay si Kristo para sa atin. Hindi tayo matuwid, kaya namatay. Sabi ni Kristo, ililigtas ko sila sa pagkat sila'y mabait. Ililigtas ko sila sa pagkat sila'y matuwid. Sino masunod sa akin, ililigtas ko sila. Hindi. Ang ginawa na Jesus sa akin, ililigtas ko sila kahit na sila'y masama. Ililigtas ko sila kahit na sila'y masuwain. Kaya ang lugaw kanilang buwan, kaya ang lugaw ang aking buhay sa kanila, kahit na matigas ang kanilang mga ulo. Mamahalin ko sila kahit na sila'y masuwain. Ganyan po ang pag-ibig na ipinakita sa atin ng Diyos. Amen? Verse 9. Sabi dyan kaya, pakibasa 1, 2, 3, go! Hallelujah! Gusto niyo po ba yung verse na yan? Hallelujah! Tiyak! Ang sabi dyan? Tiyak! Dahil sa kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak tayo na maliligtas sa pot ng Diyos. Hallelujah. Ayaw po ang mabuting balita. Tiyak tayong maliligtas sa pot ng Diyos dahil sa dugo ng Panginoong Hesus na kanyang itinigis sa krus ng Kalbaryo. Kahit na wala pa tayo, binayaran na ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah. Papalakpakan natin sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Wala pa ba ako sa point ka? Intro pa yan. Verse 10. Sabi ng verse 10, magbasa ng verse 10. Dati, tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit, pinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Ilang beses sinangin yung tiyak? Pangalawa na. Pangalawa na sinangin yung tiyak. Verse 11, ang sabi dyan, at hindi lamang yan, tayo nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Hallelujah! Amen! Amen! Favorite ko po itong verse nito. Simula nang mabasa ko ito, sabi ko, oh Lord, thank you so much. Thank you for your loving kindness. Thank you, you love me, even I am not lovable. Thank you, you saved me, even I am not worthy to be saved. Hindi tayo karapat-dapat nililigtas, pero niligtas tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat na ibigin, pero nagdesisyon siya na tayo ibigin. Sapagkat alam niyo po ang pag-ibig, bagamat yung mga meron na pala na pala yan. Tayo inaalam pa lang po natin yan. Pero sa Biblia, mababasa po natin ang pag-ibig nito ay decision. Kahit na hindi mo pa-feel, sabi ng Biblia, mahalin mo sapagkat tayo ay inibig ng Panginoong Hesus. So tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon na biyaya ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Biyaya ng Panginoong Hesus. Meron biyaya ang Diyos. Pag sinabi natin biyaya, ayan ay, ano ba ang biyaya? Sa English ay grace. Now, grace, binigyan nila ng acronym God riches at Christ expense. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang kayamanan sa pamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Kayamanan. Ano yung kayamanan ng Diyos? Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag, ang kanyang pagkalinga, ibinuhos niya sa atin. Hindi binibilang ng Diyos ang pagkakamali ng mga tao. Minamahal ng Diyos ang mga tao
pinapatawad ng Diyos sa mga tao sapagkat bayad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Natipa ako sa Jesus sa krus, tayo yung pinako sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Nung habang siya'y nakabayubay sa krus, tayo yung nakabayubay doon sa pamamagitan niya. Kahit na wala pa tayo, pero tayo siya ang nagre-represent sa atin. Dahil inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Hallelujah. So, ilagay din natin yan sa ating puso't isipan. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, natututo tayo na umibig sa Kanya. Ang mga tao, kapag hindi po natin na-realize kung gano'ng kalaki, malawak, malalim ang pag-ibig sa atin ng Panginoon, yun ang dahilan kung bakit hindi tayo sumusunod sa Kanya at hindi tayo naglilingkod sa Kanya. Dahil hindi natin alam kung gaano kalaki ang pag-ibig niya sa atin. Pero once na na-realize po natin, Lord, how much you love me, kaya po dyan sa Biblia, pakita dyan kung gaano kalaki, kalalim ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Hanggang sa oras na ito, hinihintay tayo ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Hanggang sa oras na ito, ang Panginoon ay tinatawag niya ang mga tao na lumapit sa Kanya upang Kanyang mailigtas. Kasi ang kaligtasan ay kinakailangan mong tanggapin sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. At ibinigay din na ang kabayaran upang tayo ay maligtas. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin. Amen. Aminin, paniwalaan ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa atin. So ang pag-ibig ay nagliligtas. Alam mo ba? Kapag hindi ka iniligtas, hindi po yung pag-ibig. Kapag dinadala ka sa mali, sa masama, hindi po yung pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay nagliligtas. Hallelujah. So, iniligtas ng Diyos ang Kanyang iniibig. Naalala ko po naalala ko yung napanood ko na Titanic. Nung napanood ko yung Titanic, ang pinaka-climax doon na lang yung nung nandoon na sila nung lumubog na ang barko. Nung lumubog na ang barko, palutang-lutang na si Jack at saka si Rose sa dagat. At si Jack ay nakuha parang tabla upang sila ay huwag lumubog. Hinahawakan nila yung tabla na yun para hindi sila lumubog. Pero hindi na sila lulubog, mamamatay naman sila sa lamig. Dahil sobrang lamig ng dagat. So, hindi na sila lulubog dahil meron silang hinahawakan, pero mamamatay naman sila sa lamig. Ngayon, ang ginawa ni Jack at ni Rose, sinubukan nilang sumampa dun sa plywood na kanilang hawak-hawak para hindi sila masyadong lamigin. Kaya lang, nung pagsakay nila sa plywood, hindi sila kayang dalawa. Hindi sila kayang dalawa, lumulubog yung plywood na sinasakyan nila kung dalawa sila. Kaya ang sabi ni Jack, sige Rose, ikaw na lang ang sumakay sa plywood. At hahawakan ko yung plywood para hindi lumubog at hindi ka manigas sa lamig ng dagat na ito. So, sumakay si Rose dun sa plywood at si Jack, nakakawak na Jack yung plywood habang siya lumalamoy para si Rose ay hindi lamigin dahil sobrang lamig ng dagat. Ganun ang nangyari. Hanggang sa si Rose nakatulog at kalagitnaan ng gabi nakatulog siya. At habang hinahawakan ni Jack yung plywood at kinokontrol niya para huwag lumubog yung plywood na yun. Ginawa ni Jack yun hanggang sa kaya niya. Nakatulog si Rose at pag-gising niya, ginigising niya si Jack. Hindi na nagsasalita si Jack sapagkat si Jack ay na-frozen na sa sobrang lamig. At na-realize ni Rose na kung hindi dahil kay Jack, wala na siya. Si Jack ang humawak sa plywood. At nung time na yun, tama-tama may dumating na rescuer. Sumipol si Rose at tama meron itong sipol na rinig siya na flashlightan siya, nakita siya na diniligtas siya. So, ano pang point natin dito? Si Jack. Inihandog ni Jack ang kanyang buhay para kay Rose. Nagpapakita ng kanyang matinding pag-ibig. Amen?
So sa halip na siya, hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Kung tutuusin, pwede niya niligtas ang sarili at maghanap ulit. Anak ka dyan, Rose. Iniligtas ko ang aking sarili, makakahanap ako ng panibago. Pero tunay ang kanyang pag-ibig. Sapagkat kahit ibigay niya ang kanyang buhay, yun ay baliwala sa kanya. Yun ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa bawat isa sa akin. Amen. Para tayo maligtas, huwag tayo mapahamak, huwag tayo mamatay ng parusa ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang makatarungan, paparusahan niya ang lahat ng nagkasala. Pero sinabi ni Jesus Christ, Ama, huwag mo silang parusahan. Ako na lang ang parusahan mo para sa kanila. Sabi ng Ama, tama-tama, ikaw na lang, sapagkat inaako mo ng kasalanan nila. Sapagkat kung tayo ang pinarusahan, hindi natin kakayanin. Ang paparusahan ng kasalanan ay kamatayan walang hanggan dahil tayo nagkasala. Si Jesus Christ hindi siya nagkasala. Kaya hindi siya pwedeng mamatay ng walang hanggan. Paparusahan lang ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang paghihirap. Hindi siya nagkasala kahit isa, pero inako niya lahat ng ating mga kasalanan na ipako siya sa krus ng sabi ng Biblia. So, yun yung climax. Kung napanood niyo po yung palabas na Titanic. Nung mapanood ko yun, sabi ko, wow, this is good. This is good representation of what Jesus Christ had done for me. He saved me. Kaya, nung pinapanood ko yun, umiiyak ako. Umiiyak ako. New Christian pa lang ako, no? Siguro mga 2 years o 3 years na lang ako Christian. Tatlong time na yun, talagang lahat ng makausap ko, I will share the gospel. Nung mapanood ko yun, at pinaparealize sa akin ng Panginoon, oh God, I love you, that's what I did. Yung iba, nakasama ko nanonood, ayaw ko kung gano'n ang nare-realize nila. Pero di ba alam yun ang picture na ibinibigay sa akin ng Panginoon, ng time na yun. So, ay siya papunta sa bundok, ng time na yun ako nasa probinsya, nasa tita ko, nakikita ako sa tita ko, at tita ko nag-aaruga sa akin, at ang tita ko, inaalalayan ako para makakilala sa Panginoon. Dinadala ako sa church, pinag-aaral ako ng high school, binibigyan ako ng baon araw-araw para ako ay sumunod sa lahat ng sasabihin niya, syempre. No? So, utusan niya ako, sumunod ako, punta tayo ng church, punta ako, attend ka ng devotion, gising ka ng umaga, may devotion, gising ako, dahil nahiya naman ako sa tita ko, nandun ako sa kanya. So, inalalayan ako hanggang sa aking makakilala sa Panginoon. After 3 years, mag-aaralin sana nila ako ng Bible school sa lugar na yun. Kaya lang sabi ko, I want to go back sa amin. I want to go back sa mother ko, sa mga kapatid ko, gusto ko bumalik sa kanila. Gusto ko sa Manila, at doon ako luluobin ng Panginoon, doon ako mag-aaral. So, sabi ng tita ko, okay, that's your decision. Binigyan niya ako binilan ako ng ticket. Pagsakay ko ng barko, kala ko ordinary lang. Nung lunchtime na, nagtawag ka na, lunchtime na. Pumila ako dun sa mga ordinary, sa mga gagawin yung plato mo para bigyan ka ng pagkain. Pagtingin sa ticket ko, sabi ko, sir, hindi ka dito. Doon ka sa may taas ng class A. So, ikaw, ano ba? Saan po yun? Yan, tinulong niya sa akin yung guide. Pagkakyat ko, nandun doon. Pala, buffet pala yung kainan namin doon, buffet. Hindi pala yung, ikaw sila maglalagay, ikaw pala kukuha. Kasama ko rin, mga minakita ko, pare, madre, at mga naka-Amerikana, napakatindi ng mga suot. At may mga table, may mga clothes, at ito, wow, praise God. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. So, 24 hours, ako nga nandun ako sa aking tulugan. Ang ginagawa ko, basa ng Bible, prayer, basa ng Bible. Hindi ko alam yung plano pala ang Panginoon. Ang konting lang, background kung paano ako nagpunta sa lugar na ito. Hindi ko alam yung plano pala ang Panginoon. At pagdating ko na Maynila, after 1 or 2 years, may nagkikahit sa akin mag-aaral ng Bible school. At nangyari nga, ako ay napunta ng Bible school. And then, hindi sapat yung 2 years training para sa akin dahil ako ay hindi mahilig mag-aral. High school ako, lagi ng blackball. Lagi akong sa nakotsahan. Hindi ako mahilig magbasa ng
self-study. Nag-graduate ko lang noon ng 2 years sa Norobate Bible School, Ministerial Training. Sabi ng mga teacher ko, ba't ka kailangan mag-aral ulit? Sabi ng mga classmate ko, bakit mo kailangan mag-aral ulit? Mag-ministry ka na, mag-church plant ka na. Darating na ang Panginoon. Sayang ang panahon. Sabi sa akin gano'n. Pero, wala naman akong opportunity. Anong gagawin ko? Magpuplant ako ng church, paano? Hindi ko alam. Nag-aaral na tayo ng Bible School, hindi ko alam kung paano. Wala akong makilala, wala magsusupport sa akin. So, ang passion ko na tayo ngayon, mag-aaral ng Bible School. Nakita ko yung Bible School, kinatayo ko lang. And then sabi ko, babalik ako, mag-aaral ako. Pagbalik ko, nag-enroll ako ng Bible School. Akala ko walang bayad. Pero sabi nila, sir, may bayad ko dito, sir. Sino po yung sponsor nyo? Sabi ko, sponsor? Wala ko sponsor eh. Ay, sir, sige, dali mo na lang ng application. Magkano ba na sponsor? Pagkatapos ko, mag-enroll ka rin dito sa amin. And then, ayun nga, nagano po ako ng sponsor. Sabi ko sa pastor ko, pastor, mag-aaral ko ng Bible School. Pwede ba na tulungan ako ng church? And then sabi ng pastor ko, ay, pasensya na, Brad. Alam mo naman, maliit lang itong church natin. Hindi natin na kaya na mag-supporta ng mga Bible School student. Pero sige, i-pray natin. I-pray natin. So, nag-pray, pero wala pa din. Enrollment na, time na, enrollment na, kinakailangan ko ng Pedro, papasok ka na. Kaya napilitan ako bumalik sa school. At sabi ko, meron pong mag-i-sponsor sa akin. Kahit wala, wala nagkakamis. Ay ko, meron na pong mag-i-sponsor sa akin. Mag-enroll na po ako ngayon. Pwede ba yung payment ay sa, ano na lang, after pa ma-enroll? Sabi niya, sige sir, tanggapin ka natin. Basta, bago final exam o midterm o final exam, pinakailangan makabayad na kayo sa kahit half ng ating tuition. Tinanggap ako, praise God. And then, pasok ka na, ilang weeks, pasok ka na, dumating ang final exam, nagkakasingilan na, wala sa mga wala kang bayad, hindi mo makapag-exam nang wala payment. Wala akong payment, noong time na yun. So, ang sabi nung treasurer o secretary, ang tanging paraan para pag-examine kayo, kumuha kayo ng promissory note. Anak ko, praise God, may pagkasama tayo kapag-exam. Hindi naman ako nag-isa. May mga kasama rin ako na gano'n din. Wala rin silang confusion, pero nag-aaral pa rin sila. By faith. By faith. So, promissory note, midterm pa lang yun eh. Bago mag-finals na kailangan magbayad kayo. Kung hindi kayo makapag-exam. Siyempre, tuloy-tuloy yung pasok. Kahit na may mga kasama ako, share-share kami. Luluto lang kami ng pasang sardinas, lulutuin nila. Para tiyakin na kami ng time na yun, pwede pa maluto sa Prayer Mountain eh. Doon kami sa bundok, sa dulo-dulo, doon kami nagluluto. Share-share kami doon. Hanggang dumating na sa final exam, at sabi ng secretary, lahat ng mga wala pang bayad, hindi makakapag-final exam. And then, mag-exam na. Hindi kami nakapag-exam. So, tinawag kami ni Pastor Regan. O, bakit hindi kayo nag-aaral? Sir, wala akong payment na yun. Isa-isa tinatawag. Hindi lang ako nag-isa. Yung mga time kami. Hindi kayo ako magbayad. Ganito, ganyan. Ba't iba mga dahilan? Sir, yung sa next month pala, yung allowance ko, yung ganyan. Hindi, ako tinanong ko, green. Oh, you didn't pay. So, I don't have payment. I did not pay. If I have payment, I will pay. So, sabi ni Pastor, okay, we will give you job. Para magkaroon kayo ng payment ang bayad sa school. Kaya, bibigyan kami ng trabaho. Tagalinis ng school, at may construction. Kaya pagdating ng Friday, bibigyan kami ng allowance sa bayad namin sa school. At yung iba naman, direct na sa school binabayad. So, dahil doon, nakabayad kami. Pinag-exam na kami. So, hindi natin pwedeng sabihin wala, hindi tayo tutuloy. Amen? Hindi ko sinabi, Lord, wala akong pambayad, di ako mag-aaral. Lord, wala akong pamasahe, di ako mag-aaral. No? Kapag tayo naniniwala sa Panginoon na walang imposible sa Kanya, kahit wala, we will do what we can do. Amen? Ang sabi ni Lord, gawin mo
Sinasabi natin, hindi, kahit wala, tutulungan kami ng Panginoon, malalampasan namin ito, mababayaran namin ito, in the name of Jesus. Amen. Kaya hanggang sa ngayon, ganun po ang aming pananampalataya. Alam niyo po, nung ginawa ko yung una kong motor, hindi ko sigurado na mababayaran ko yan eh. Pero sabi ko, Lord, kailangan namin sa church. I will do it. Lord, I will pay for down payment. Kayo na bahala sa monthly. And then, praise God, mahigit 1.5 year na, continuous, ang payment. Tinulugan ba yun ngayon? Pero nakakala, mahigit 100, mahigit 1 year na. 1.5 year na lang, ma-provide na. And then, dahil nag-aside ka, sabi ko, Lord, kailangan mo ng another na service. Pero wala akong assurance na marulugan. But Lord, I need it. Please help me, guide me. And then si Lord nag-open ng opportunity, mga pagkakataon na biglang dumarating ang mga pagkakataon. Kaya sabi ko, yes, kukunin ko yan. Ako ang magpapatuloy. Ako ang magpapatuloy. At yun, nangyari nga. So, ako ngayon tuloy-tuloy pa rin. At sa biyaya, sa tulong ng Panginoon, talaga masasabi ko na ang Panginoon po ay nagpuprovide. Amen. Sa ngayon, maaari na pagkiba sa atin, meron tayong mga pangangailangan. Ang gusto sabihin sa atin ng Panginoon, walk by faith. Live by faith. Trust the Lord. Ano man ang ating mga pangangailangan, we must confess and show our trust sa ating Panginoon. Maaaring ito ay healing. Maaaring ito ay financial. Maaaring ito ay direction o confirmation. We must do what we can do, and then si Lord na ang bahala sa hindi natin kayang gawin. Amen? At may mga time na may tulong ng Panginoon, mapunta tayo doon sa ayaw nating mapuntahan. Nangyayari po yun sa Biblia. Kahit ang mga tunang mga mananampalataya, napunta sila sa sitwasyon na ayaw nila. Pero pinahintulot ng Diyos sa kanila yung bagay na yun upang ipakita ang kanyang kabutihan. Ipakita ang kanyang kapangyarihan na hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan na. Amen. Halimbawa na lang tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach at Abednego, sila ay tinapon sa apoy na ayaw nilang pangyayari sa kanila na maitapon sila sa apoy. Habang dinadala sila doon kapalapit sa pugon, kinakausap sila ng mga soldiers, dito pa kayo magbabago? Tatapon na talaga namin kayo sa apoy. Nag-pray sila, Father, o Yahweh, huwag niyong hayaan na kami matapon sa apoy. Hindi niyo hayaan na matutapon kami sa apoy. Dinideclare nila, hindi tayo matatapon sa apoy. Pero natapon pa rin sila sa apoy. Hinayaan ng Diyos na matapon sila doon sa apoy, mahulog sila sa pugon. Pero nung nasa pugon na sila, sinasabi pa rin nila, God will save us, God will help us. Kung ano sinabi nila, yun ang nangyari. Ay sa kalagitnaan ng apoy, hindi sila nasulog. Natapon talaga sila, napunta talaga sila sa ayaw nilang puntahan. Pero dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay naligtas. Amen? Hallelujah. So, iniibig tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi mababayaan ka. We must just walk by faith. Unang-una, paano tayo inibig ng Diyos? Paano tayo inibig ng Diyos? Unang-una, inibig niya tayo kahit nung tayo makasalanan pa. Romans chapter 5 verse 6, ang sabi dyan, nung tayo mahihina pa. Sapagkat nung tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa kasalanan. Ano pong ibig sabihin dyan ng mahihina pa? Nung tayo mahihina pa, namatay na siya para sa atin. Ibig sabihin nung tayo ay mahina mo naman. Para bang nilagay ko dito, basahin ko lang. Para bang di pa kaaya-aya. Para bang walang kakayanan. Mahihina pa. Para bang walang benefits na makukuha sa atin. Pero kahit sa walang benefits na makukuha sa atin, inibig pa rin tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Nung tayo ay mahihina pa, namatay na si Kristo,
buhay sa atin. Ganun po tayo inibig ng Panginoon. Ganun po tayo iniligtas ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya ang sabi sa Colossians, basahin natin Colossians. Ito man sabi sa Colossians, magpasensya kayo sa isa't isa, magpatawad kayo, kung may hinanakit kayo kanina magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad ng Panginoon. So tayo ay pinatawad na ng Panginoon. Hindi patatawarin pa lang. Hindi patatawarin pa lang. Pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kahit yung mga kasalanan na hindi mo pa nagagawa, pinatawad na ng Diyos. Amen? Pinatawad ka na. Kinakailangan na lang ay tanggapin natin. Lord, salamat sa iyo pagkawaran dahil sa dugo ng Panginoon Jesus. I-confess na lang natin. Confess mo na lang, Lord, I'm sorry, I did this. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, I've already forgiven you. Sabihin sa'yo ng Diyos, pinatawad na kita. Hinihintay lang ng Diyos na i-acknowledge natin na hindi natin kaya iligtas ang ating sarili at ang pinakailangan natin ay ang kanyang pakatawaran. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Kaya sabi diyan, pinatawad na tayo ng Panginoon, kaya tayo ay magpapatawad din. Kaya alam niyo po, kapag hindi tayo nagpapatawad, nagkikimkim tayo ng galit, ibig sabihin, hindi mo alam kung pinatawad ka ng Panginoon. Ang Panginoon niya nagpatawad eh. Nung galit siya sa atin, hindi niya tayo pinarusahan eh. Amen? Ang pinarusahan niya yung sarili niya, nagkatawang-tawa siya at nagpakahirap siya para sa atin. So tayo, nagkikimkim tayo na minsan ng galit. Nagkikimkim tayo ng sama ng loob. Bakit? Hindi natin na-realize si Lord nga nagpatawad. Si Lord nga yun eh. Kaya ako, tama lang ako eh. Hindi ako magpapatawad. Si Lord nga, nung nagkasala tayo kay Lord, hindi tayo pinarusahan ni Lord. Hindi siya nakimkim ng sama ng loob sa atin. Bagkos, siya pa mismo ang nagtiis ng hirap para sa atin. So kapag na-realize mo natin ang pagpapatawad sa atin ng Panginoon, napakadali na magpatawad ng kapwa. Napakadali na i-release ang pain, i-release anumang mga hindi magandang nararamdaman. Hallelujah, amen. Na-realize mo ba natin how God forgiven us? How God suffered for us? Na kahit yung tayo magkasala, hindi tayo pinarusahan ng Diyos, siya mismo ang nagtiis para sa atin. Ganun po ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig upang tayo ay mailigtas na. Pangalawa, namatay si Kristo para sa atin. Doon ipinakita ang kanyang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at namatay si Kristo. Verse 8, tayo sa verse 8, sabi dyan, pinalaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Nirepeat, inulit. Binigyan ng emphasis. Namatay si Kristo. Inibig niya tayo nung tayo makasalanan pa. Namatay si Kristo sa atin nung tayo makasalanan pa. Ito po yung pangalawang point. Inibig niya tayo kahit tayo hindi tayo ibig. Pangalawa, namatay na siya sa atin kahit nung tayo ay dapat ng parusahan. Dapat na tayo parusahan pero hindi niya tayo pinarusahan. Siya ang sarili niya ang kanyang pinarusahan. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Kasi makatarungan siya eh. Hindi niya pwedeng sabihin, okay, bali wala na lahat ng mga nagawa ng kasalanan. Bali wala na yan, sige, ang gawin mo na kayo. Kung gano'n ang ginawa ni God, lalabas na hindi siya makatarungan. Hindi siya makatarungan nun. Sabihin natin, ano ba naman yan si God? Nagkasala, hindi pinarusahan. Hindi siya makatarungan na judge. Hindi siya makatarungan na hupo. Kaya ginawa ni Lord, ipapakita ko pa rin ang ating katarungan. Hindi ko kayo parurusahan, pero ang sarili ko ang aking parurusahan. Kasi hindi pwedeng mabaliwala ang ating pagiging makatarungan. Ako ay makatarungan. About kasalanan ay aking parurusahan, kaya ako na lang ang parurusahan ko ang sarili. Magkakatawang tao ko, parurusahan ko ang sarili. Para hindi ko kayo parurusahan. Para kayo ay maligtas. Say amen? Amen. Ganun tayo niligtas ng Diyos. Namatay si Kristo para sa atin. And then verse 9, kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay napawalang sala at iyak na maliligtas na tayo sa puot ng Diyos. Wala nang puot ng Diyos sa bawat nasa Panginoong Jesus.
Ang sabi ng Biblia, ang sino mang na kay Kristo, there is no more judgment. No more judgment. Huwag mo natin isipin na, sinadjudge ako ng Diyos sa aming kalagayan. Kaya ako naghihirap sa mga pinarusahan ako ng Diyos. Hindi po yung totoo. Naisip natin kaya ako may sakit, pinarusahan ako ng Diyos. Hindi po yung totoo. Ang devil ang dahilan kung bakit may kahirapan. Ang devil ang dahilan kung bakit may sakit. Devil. Sabagat pumarito ang kaaway upang pumatay, magnakaw at magwasak, pumarito ang Panginoon upang magbigay ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Hindi galing sa Panginoon ang sakit. Hindi galing sa Panginoon ang kahirapan. Ito ay padala ng kaaway. Kinakailangan alam mo how to face your circumstances. Kinakailangan alam mo na, Lord, hindi ko padala ito sakit na ito in Jesus' name. Hindi naman nanatili sa aking katawan ito sa devil. I believe the Lord will heal me. Hindi galing sa Panginoon ang kahirapan nito, ang problema nito. Ito ay padala ng devil. Devil, ito ay padala mo. In the name of Jesus. Kinakailangan alam mo how to cast out the devil. Ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, submit yourself to God and then resist the devil. Amen. Kuminsan, we submit ourselves to God, pero we don't resist the devil. O kuminsan naman, resist tayo ng resist ang devil, hindi pa tayo nagsasubmit kay God. Hindi pa pwede yun. Hindi pwede yung I rebuke the devil, pero tayo ay hindi nagsasubmit sa Panginoon. O kuminsan naman, yes, we submit to God, we surrender ourselves to God, we don't resist the devil. Hindi natin pinapractice yung ating authority. Na meron kang authority na ibinigay ng Panginoon. Ibinigay sa iyo ng Panginoon ang authority and power. You must use your authority. Kagaya ng Meralco, ang Meralco ng supply ng kuryente. Bahala ka kung gamitin mo yung kuryente na yan, hindi. Bahala ka kung, ayan, binigyan naman ng electric pan and power. Bahala ka kung switch meron, hindi. Hanggang din mo yung siniswitch, hindi ka mag-fresh. Hindi ka mag-fresh. Hindi mo mararamdaman ng hangin hanggang di mo ino-on yung electric fan. You must on the electric fans para ma-feel mo yung hangin. Ganun po. Ibig sabihin, you must use the authority, the power na ibinigay ng Panginoon. Pagkatapos na isapin natin ang ating sarili sa Panginoon, use your authority, use your power. Kinakailangan i-confess mo. Yung power natin ay nandoon sa paggamit ng ating authority na binigay ng Panginoon. Ang authority and power, confession, and then proclaiming the word of God, prayer, and paggamit ng authority, kinakailangan gamitin po natin yan para ma-benefits po natin. Dahil ang devil ay laging nag-aantay ng pagkakataon na tayo ay masakit. So we must fight him. Learn to rebuke the devil. Learn to confess the promises of God. Discover the promises ng Panginoon sa Biblia and then confess it para sa iyong sarili. Amen? Sabagat si God, gano'n ang ginagawa niya. Si God, bago siya magawa ng himala, nag-confess siya. Si Jesus Christ, bago siya magpapagaling, nag-confess siya. You are healed. You are healed. And then, nagpapahayag si Jesus Christ ng Word of God. Nagturo siya. Pagkatapos siya magturo, ipinapahayag niya, you are healed. Kaya kami sa Jesus Christ, pinapalayas niya yung demonyo. Lumalayas ang demonyo. Kung hindi pinapalayas ng Panginoon, hindi lumalayas. Hindi lumalayas. Pero pag pinalayas, doon lumalayas. Yung sakit, hindi gumagaling. Hanggang hindi sinasabi ni Jesus Christ, be healed. Be healed. Sige, ang Diyos ay hindi makakagawa ng anumang himala ng without words. Nakikita po natin yan kahit sa simula, sa Genesis. Si God ay walang magagawa kanuman kung hindi siya magsasalita. Kinakailangan ni Lord magsalita para magkaroon ng liwanag. Kaya sinabi ni Lord, magkaroon ng liwanag. Magkaroon ng liwanag. Kung si Lord hindi nagsalita, walang maliliga. Walang maliliga. At sabi ng Biblia, meron tayong authority. At ang ating authority ay nasa confession. Ang paggamit ng ating authority ay nasa confession. And then we must confess. Ano kung ikaw confess natin?
salita, by your stripe I am healed. Sinabi niya ang Panginoon, pangahawakan ko yan, nagdadaramdaman mo ang sakit, ang pain, pangahawakan mo, pananampalataya mo. Pangahawakan mo, sinabi ng salita ng Panginoon, hanggang kamtan mo ang iyong panalangin. Sinabi mo sa salita, Panginoon, pumarito ka sa sanlibutan, nagpakahirap ka para kami ay maging mayaman. Pangahawakan mo yan, pangako na yan. Kahit na ikaw ay dumadaan sa kahirapan, sa problema, manatiling sa pananampalataya. Kasi may pagsubok sa pananampalataya. At sabi ng Biblia, kung ikaw ay nananampalataya, talagang lalakad ka sa pananampalataya. Mamumuhay tayo sa pananampalataya. Ibig sabihin pananampalataya, pinangahawakan natin ang pangako ng Panginoon. Kahit sa panahon ng mga kahirapan, kahit sa panahon ng mga puro negative na nangyayari, alam natin na tayo ay makakalampas. Amen? Amen. Alam natin na tayo ay magtatagumpay. Amen? Alam natin na tayo magpapalain ng aming Panginoon. Amen? Nagpa-umpisa po ako, 0-0. Yan pala, 0-0. Wala lahat. Kahit bayan wala. Naglalakad ako pamunta sa school. Wala akong pakasaya. Pero, sinasabi ko ng Lord, ang sumunod sa inyo, inyong pagpapalain, tutulungan nyo, tutugunan nyo sa lahat ng mga pangangailangan. At kahit ako nagugutom, sinasabi ko, Lord, kalalampasan ko ito, hindi ako mamamatay dito. In Jesus' name. Hindi ako magkakasakit dahil sa hindi ako kumain. In Jesus' name. At sa biyaya ng Panginoon, simula na nakakilala ko sa Kanya, 20 years old, nasa edad na, hanggang ngayon, 30 plus. At yung karami, ilan, no? 30 plus. Tayo mga nasa plus. 30 plus. Ha? No sickness. No, sometimes nakapagod syempre, natural lang yan. Nahihilo ka, kinakailangan ko pahinga, kinakailangan ko matulog. Pero, no hospital, in Jesus' name. So, sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. God is good. Pangalawa, ang pangatlo, sabi niya, 1 John chapter 4, verse 9, sabi niya, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi mo matutunang ibigin si Lord at ang iyong kapwa hanggang hindi mo na-realize na inibig ako ng Panginoon. Inibig pala ako ng Panginoon. Yun ang dahilan eh. Kung bakit nagalit sa iyong kapwa, bakit nagalit sa iyong mundo, sa iyong paligid. Sapagkat hindi pa tumitimo sa ating puso kung gaano tayo inibig ng ating Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi natin matutunan umibig ng ating kapwa, umibig ng ating kapatid, umibig ng ating namamahal sa buhay, kapag hindi pa natin nakakarwaan ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kaya napakahalaga po itong minsan tungkol sa God's love. God's love. Narinig na ito madalas, pero hindi pa tumitimo sa puso ng mga tao. Bakit pa hindi tumitimo? Kung minsan, mas tumitigas yung puso dahil sa galit. Dahil sa tampo sa mga loob. Kaya yung Word of God ay hindi tumitimo. Alam niyo po, walang problema sa seed. Ang problema na sa lupa. Kapag ang lupa ay matigas, agisa mo ng agisa ng bibig, hindi tumutubo. Diba? Kasi matigas eh. Nandun pa yung tampo sa mga loob. Matigas eh. Kaya ano pa nangyayari kahit ang mga seed ng Word of God, kahit anong tayo, nangingibabaw yung tigas. Pero kapag nasa sa atin kasi ang pagpapalambot ng ating puso eh. Nasa sa atin eh. Kaya sabi ng Biblia, pag narinig natin ang salita ng Diyos, huwag natin patigasin ang ating puso. Yun ang sabi ng Biblia. So nasa sa atin. Kailangan, nasa sa atin na palambutin natin ang ating puso. Hindi yung, siyempre, natin ang kapangyarihan ng Panginoon, tulong ng Panginoon, pero nag-desisyon ka na, Lord, yes, you are right, I will accept you. I will accept your love. You love me. You have forgiven me, so I will forgive my neighbor. Yung mga tao nagiging bigla sa mga loob ay sapagkat
Hindi pa nila alam yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen. So, tayo po bilang mga anak ng Diyos, alam natin kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. We must love one another. We must forgive one another. We must accept one another. Even, no, sa tingin natin, hindi naman katanggap-tanggap. Hindi naman katanggap-tanggap para ang sarap suntukin. No? Ang sarap purutin. Pero, ano po ang ating gagawin? Tanggapin po natin, kagaya ng ginawa sa atin ng Diyos, tinanggap na tayo, kahit na ang sarap, sabi Lord, ang sarap mong pausahan. Ang sarap mong itapon sa impyerno para lumuwag ng aking kalooban. Kasi ang sikip-sikip ng dibdib ko dahil sa iyo, kasalanan. Pero sabi ni Lord, sarili ko na lang ang parurusahan ko. Hindi na kita parurusahan. Si Lord nakagtis ng hirap para sa iyo, para sa atin. So tayo, mas mataas pa ba tayo sa Panginoon? Diyos na nga yun eh. Siya lang ang pinakamataas sa lahat. Nagawa na yun. Paminsan, ang mga tao ay mas mataas pa kay Lord. Pero tayo, pinapalambot natin ang ating puso sapagkat nais natin na tayo ay patuloy na mabago ng ating Panginoon. Sapagkat ang goal ng ating buhay habang tayo ay natin pa sa lupa ay maging kawangis niya. Maging kawangis niya sa mind, will, and emotion. Hindi kawangis sa pisikal. Kawangis niya sa isip, sa salita, at sa gawa. Kasi sa ating isip, sa salita, sa gawa, hindi pa tayo perfecto. Walang sino mang perfect sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen? Habang tayo nabubuhay, patuloy tayo binabago ng ating Panginoon. Kaya kahit ikaw nagkakamali sa isip, sa salita, at sa gawa, hindi ka na pinarusahan. Pag pinarusahan ka ng Panginoon, wala ka na. Hindi tayo pinarusahan ng Panginoon. Tayo ay kanyang hinuhubo. Tayo ay kanyang tinutuwing binabago, pero hindi niya tayo pinarusahan. Huwag po natin isipin na tayo kapag tayo ay naghihirap, nagkakasakit, pinaparusahan tayo ng Diyos, no? Ang Diyos ay hindi nagpapadala ng parusa. Ang Panginoon ay nagtutuwid, yes. Pero kailanman hindi niya tayo parusahan dahil sa ating mga kasalanan. Sapagkat meron ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. So sa ating soul, tayo ay binabago, pero sa ating espiritu, tayo ay bago na. Amen? Amen. Sa iyong espiritu, you are perfectly child of God. You are perfect sa iyong espiritu. Walang mapintasan. Walang mapintasan. Pero sa iyong soul, sa iyong mind, will, and emotion, of course, may mapintasan. Ikaw ay nagkakamali sa iyong pagsasalita, diba? Sino nito yung nagkakamali sa pagsasalita? Kaya paminsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda nasasaktan ng ating kapwa. Minsan ganun. Bakit? Hindi tayo perfect sa isip, salita at sa gawa. Pero sa ating espiritu tayo perfect na. Pag ikaw ay namatay ngayon, pero sumasampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay mapupunta sa langit. Dahil hindi pa perfect ang iyong isip, ang iyong salita, at iyong gawa. Hindi kailangan maging perfect ka sa isip, salita, at sa gawa para kapasukin ka sa langit. Akala ng iba, kailangan perfect ka. No, ang mahalaga, ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Amen. Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sabi ng Biblia, you are children of God. Kaya kapag ikaw ay umanaw ngayon, tayo pumunta sa piling ng Panginoon, kahit na hindi pa tayo perfect sa salita, sa isip at sa gawa. Tayo ay perfect na in our spirit. At tunay na tayo ay yung espiritu. We are spirit. Meron tayong kaluluwa na nakatira sa katawan. At itong ating katawan, pagdating ng Panginoong Jesus, biglang bago-bago. Biglang magiging heavenly body. Ito ay earthly body. Pagdating ng Panginoon, ito ay biglang magbabago. Kaya yung ating katawan, babaguhin pa lang. Babaguhin pa lang ito. Pagharap natin sa Panginoon. Yung ating isip, salita at gawa, kasalukuyan ang binabago ng Panginoon. Binabago niya na tayo ngayon.
Pero yung espiritu mo sa yung espiritu, you are perfectly holy, you are righteous, you are child of God. Amen! Hallelujah! Palapag mo natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi ng Biblia, tiyak, na maliligtas tayo sa buod ng Diyos. Tiyak tayo. Huwag mo natin isipin na baka parusahan ako ng Diyos. Baka hindi ako iligtas ng Diyos. No? Ang sabi ng Biblia, tiyak. Hindi ka na parusahan ng Diyos. Nakaligtas ka na sa buod ng Diyos dahil sa dugo ng Panginoong Hesus. Ang nararanasan natin ngayon ay mga gawa ng devil. Itong pandemic, gawa ng devil. Padala ng kaaway. Sila ay nag-invento ng sakit na ito. Padala ko ng kaaway para sa mga tao at para sa siling ng mga tao ang Diyos. At sabihin ng mga tao, may Diyos ba talaga? Kung may Diyos, bakit may pandemic? Kung may Diyos, bakit may sakit, may kahirapan, bakit may aksidente? Yun ang tanong ng marami, di ba? Bakit hindi niya ako tulungan? Ayan ang tanong ng marami na mahirap maunawaan. At matagal-tagal din kami nagdebate sa Bible School patungkol sa tanong na yan. Nagdebate kami. Nag-debate ang aming group. Sabi ng iba, lahat ng mga nangyayari ay kalooban ng Diyos. Ay ang problema, yan ay galing sa Diyos. Sabi ng iba, kapag may na-aksidente, yan ay gawa ng Diyos. Yung may sakit, yan ay bigay ng Diyos. So, dapat siya ang may kontrol ng lahat. And then, ang tawag ito, kinontra mo. Kaya nagawa ko kami ng kontrahan sa Bible School. Sabi ko, I beg to disagree. I don't believe na si God nagbibigay ng sakit. I don't believe na si God ang may gawa ng mga negatibong nangyayari sa libugan. I don't believe my God is loving God. My God is Savior. My God is good. Kaya nahati ang aming classroom. Kahit yung aming teacher, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil naniniwala rin siya na ang Diyos ang may kontrol ng lahat. God is sovereign. Kinukontrol niya ang lahat ng mga pangyayari. No. God is not controlling. God is leading. Leading, guiding. Ayun po ang word ng Panginoon. Pero control, yung manipulate, hindi po yung gawain ng ating Panginoon. Amen? God will never manipulate. God will never control. Tayo ay nilikha na mayroong mind, will, and emotion. Ayun ang kawanis ng Diyos. Meron tayong mind, will, and emotion. Nilikha tayo mayroong will. Hindi ka makontrol ni God, but God will guide you. God will help you. God will direct you. And then, it's up to us to follow the direction ng ating Panginoon. Kaya mayroong book of Proverbs. Yung book of Proverbs ay puro paalala. My son, do not follow the unwise, follow the wise. Puro direction. Walang manipulation. Hallelujah. Kaya, hindi po galing sa Panginoon